Tayo po yung magtatanggal po tayo ng bedsheet natin. Tatanggal tayo ng bedsheet guys dahil lalabahan. Yan. Ayan guys. Yupi-yupi po yung ating una. Hi guys, good morning. Today is Monday at andito tayo ngayon sa sa Mount Vernon, kung saan magpapakarwas tayo, magpapatruck wash tayo guys. How are you? Oh, you like just wake up, huh? Huh? No, I had something like, like the... Oh, the sore throat? No, not a sore throat. Like the yellow stuff that gets stuck in your... Yeah, I know the... Yeah, so... I just have that. What's going on? What are we doing pre-wash? Just do both trailer and and then like a citrus on the frame, like make it shine. Okay. Shine. Just the frame, not the engine. For now. Trailer and say good morning. It's the owner guy. Kasi sila dito guys, mano-mano kasi sila. Yung talagang, alam mo ba yung kinakamay, yung talagang as in kinakamay. Hindi kagaya sa ibang mga truck wash guys na yung siya spray lang, yung pressurized spray lang nila, yung long barrel. Yun lang yung ginagamit. Pero dito guys, kinakamay. As in, kinakamay. Mano-mano guys. Tignan nyo mamaya. Nakita ko na to kanina. Hindi ko alam kung saan ko nakuha to. May pako. Pero hindi naman siya ganun kayang-kaya naman supplyan nito. Napansin ko yan doon sa shuttle kanina. Sa shuttle ko nakuha yan kasi nag-umpisang umilaw-ilaw yung aking ABS, yung trailer light. So guys, meron tayong corrosive, saka placard tayo. Nakakahiya naman doon sa may-ari. Gamit ng kanyang trailer na hindi man lang tayo naglilinis. So pakonsuelo na lang yan. Guys, ito po yung ating trailer ngayon. It is kaya ayaw kong papalit-palit ng trailer guys, kasi wala kaming permanenteng trailer. Yung loaded, yung hilain mo, kaso lang yung iba kasi hindi nagre-report. So ito, alam na nila yan. Ito po yung ating placard. Kailangan po kung nagano ka ng hazmat, good hazmat, ito yung tinatawag ng number 8. So kailangan 4 po yan, 2 ang magkabila ang gilid at 2 magkabila ang dulo, sa likod. Kaya kasama yan sa pre-trip inspection guys. Kung sa mga nakakaalam ng pre-trip inspection, binigay sa akin na doon sa pinagkargahan natin, which is responsibility nilang magbigay ng sticker pag nag-load tayo ng hazmat. I-provide po ng shippers ang kanilang sticker, but yung binigay sa atin is non-sticky placard. So binigyan tayo ng tape. Yan, itinape ko na lang. At minadaanan tayong ulan, so dito sa kabila, ayan, dito sa kabila, nandito itong trailer na to, dapat ang pagkayari nito, dapat meron lalagyan nito yung yung clip, may clip. So wala siya na ito guys. So ito po yung nandito sa kabila. Alam nyo kung sino may gawa nito? Nung brand new ito, ako rin yung unang gumamit sa trailer na to 2 years ago. At bago rin si Pedring nun.
Ako ang unang bumasal nitong trailer na to. Ako yung kauna-unahang gumamit nitong trailer na to, guys. Nagkarga ako ng hazmat din doon sa New York. So, dahil gawangan ng brand new bago, yung binigay sa akin nun sticky, hindi namin natanggal. Hindi namin natanggal. So, na-empty na. Ang hirap tanggalin. Ngayon, ang ginawa ng may-ari, saka si Joseph, pininturahan to. Pininturahan nila ng itim dati. Ngayon, ayun, unti-unti nang natanggal, pero yung pintura naiwan na. Natanggal na namin yung mga nakadikit dati. I'm gonna throw soap on there. I don't want to get you wet. I gonna close it daw. So, ayan guys, panoorin na natin sila. Lalagyan na raw nila ng soap daw. Andun kasi guys, andun. Ayan. Sabi sa inyo, manumanuhin nila. Ito, yung hagdan nila. Guys. Ayan. Pedring ay maliligo na naman. Siyempre, alagang pedring tayo. Alagang pedring. Sa inyo na ano nga sila. Habang nag-aantay tayo ng ating truck, so tayo naman ay nakaupo dito sa kanilang waiting area para antayin. So ito nga guys, at ngayon ay Lunes. Medyo makulimlim dito, pero tinignan natin ayon sa ating weather forecast. Hindi naman siya uulan, makulimlim lang. So ngayon, si Pedring po ay pinapaliguan. Kasalukuyan naliligo. Dahil naligo na tayo kanina, siya naman ngayon. Ayan, at kumusta naman? Shout out sa inyong lahat guys, sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Ayan, shout out sa inyo. Konting kon na lang, konting kembot na lang guys, konting push na lang. Babalik na tayo dun sa ano natin, sa pamamagitan ng inyong mga suporta. So yung mga makukuha natin dyan guys ay babalik ko sa inyo. Ayan, tulungan nyo lang ako at para sa inyo yan. Hindi na natin pag-iinteresan guys. Yung akin lang is yung mga lugar na pinupuntahan ko, yung mga good memories, kasama na yung mga bad memory kung may re-record natin. Pero syempre mahirap po mag-record sa mga ganon at hindi na makapupulutan ng aral. So siguro ikikip natin yung mga ganong pagkakataon na i-private na lang natin, no? Kaya sa mga kon lang, good vibes lang tayo. Laging relax lang. Kita nyo nga, nakachinelas nga lang ako. Yan po yung ating chinelas. Ang sarap ng panahon. Ano ngayon? Monday. Dito tayo sa Mount Vernon, Washington. Bago tayo tumawid ng border, paliguan muna natin si Pedring. Ayan guys. Ayan siya. Kasalukuyang pinapaliguan at kinukuskus siya mano-mano. Mano-mano kuskus. Yan guys. At ito ano natin, ang biyahe natin, hindi pa tayo nakakarating ng Canada, pero katatawag lang na naman ng dispatcher natin. Kailan daw ako babalik. Sabi ko naman sa kanya, uwiin mo muna ako dyan, mag-usap tayo mamaya pagdating ko dyan sa opisina, diba? Maraming biyahe, maraming palabas, pero medyo okay naman, hindi pa naman tayo natetenga. Actually, itong biyahe ko na ito, lahat kami na nandito ngayon, lahat kayo magkakasama, kasi syempre normal lang sa magkakasama yung tawagan, normal lang yung syempre i-share mo rin sa kanila yung na standby ka ba o ano tawag dito,
layover ka ba? Wala pa naman, so far so good pa naman yung aming biyahe. Wala pang layover dito sa amin. Bagkus itong last 2 trips ko na ito, papunta pa lang ako doon. May dispatch na ako pabalik. Kaya lang ay itong huling karga natin guys, hindi hindi naka-schedule sa atin ito, kaso nga lang walang permit yung isang owner operator na ano, yung isang Koreano, wala siyang permit sa hazmat guys. So ako yung pumunta doon sa kanyang load at siya yung pumunta doon sa akin, kaya medyo na-delay ako ng mga 7 oras. 7 oras lang naman after may reset. 7 hours lang naman ako nag-antay. So hindi pa rin big deal para sa atin yun. Okay lang yun paminsan-minsan, hindi naman sinasadya. So kailangan din nating umunawa ng konti, give and take nga, ika nga. Kasi hindi naman tayo pinababayaan, hindi naman tayo tinitengga, wala namang VIP dito sa amin, first come first serve. Pag ngayon, pag una kang dumating sa yard, count na yun, count na yun sa opisina. Lista. Ngayon, ang pangit dito sa amin, para sa akin, pag ang natapat sa yung biyahe, okay lang sa akin, pabor sa akin. Ito kasing iba, yung mga kasama ko guys, ay ano na sila, mile system na sila. Pero sa akin, ako na lang yata yung natitirang, hindi ko alam doon sa isa, meron pa isang bumibiyahe na, hindi ko alam kung ako na lang or dalawa na lang kami. So ang sabi naman ng opisina ay kung ano yung maganda para sa akin, kasi yung mga Koreano guys ay nag-ano na sila, tiradang sigurado, ano na sila, 1.20 yata, 1.20 yata yung ano nila, yung term miles nila. Sagot na ng kumpanya yung diesel nila, lahat na ng permit, lahat, pati toll gates, lahat, pati hindi, transponder sa amin pa rin. Ang transponder naman guys is yearly lang naman yan. Yung normally na binabayaran is yung insurance monthly. Insurance natin ay dahil bago-bago pa yung truck natin, medyo may kataasan pa, unlike sa kanila na I think yung mga Koreano, mga nasa ano yata sila, nasa 1.4 yata ang monthly nila. Naglalaro sa 1.380 to 1.420. Yan, mga ganyan. Pero sa atin, medyo mas mataas tayo ng konti sa kanila. Gagawa ng bago pa yung atin. Okay lang. Basta kumikilos, ayos lang. Diba? Mas mainam yung kumikilos kaysa yung na-stock. Yeah. Hintayin natin at medyo alam nyo, medyo may katagalan sila kasi ano talaga, pinukuskus talaga yun. May nilalagyan niya ng ano dun, may nilalagyan siya ng, sabi ko wag lalagyan ng chemical muna kasi ano, chemical yata yung step natin para pumuti. Tignan natin maya maya ng konti. Hindi ko ako makapag-video doon kasi yung miss yung ano tawag doon, parang hangin kasi malakas, maano sa atin may chemical yan. So yung sabon nila, tingnan natin maya maya ng konti, ipag-drink kung okay na. At yung aking kausap naman, sabi ko isend yung mga number, Boss Joseph, wala pa akong nare-receive na message mula sa iyo.
Ayan, sumikat na yung araw. Guys, ito na ang kabuuan ng gamit ko rin. Guys, ayos na yun. Ang linis. Ayan guys, yung Rain X natin. Lahat ay makinitay. Pati sa harapan, pati sa trailer. And guys, okay. Woo! Quality guys, quality. Tapos na tayo. So, ayan, lalarga na naman ng inyong lingkod. Tayo po ibabatsin na naman. Tapos na po ang ating truck wash. Pagdating naman natin doon sa bahay, doon sa yard, dito naman sa loob, general cleaning naman tayo. So, mayroon po kaming account dyan. Pirma lang ng pirma. Bahala na si Batman. Hindi, joke. Pirma ka lang ng pirma guys. And then pagdating ng katapusan, i-deduct sa amin or babayaran ko kung magkano yung aking bill. Babayaran natin yan sa kumpanya. Ganun lang, ibigay ni Pedro ang para sa atin, ibigay natin ang para sa kanya. Everybody happy, di ba? In 300 feet, make a U-turn if possible, and then turn right in 700 feet. Naka-on pala yung ating GPS guys. So, yan. In 300 feet, turn right on Old Highway 99 South Road. Kasarap ng mag-drive pag malinis ang truck, di ba? Siyempre, pag summer na ganito guys, maraming gamo-gamo. Maraming gamo-gamo kaya higaan natin, palit bedsheet, palit lahat yan, every trip palit lahat. Driver lang hindi. Palit ang punda ng unan, palit ang bedsheet, ano pa papalitan. Driver lang matitira. Yun lang din. Diba? Kainam, diba? Yung pumapayapayagpag ng kulay. Ito. In a half mile, turn right on Anderson Road. Tatiin na natin yung ating GPS. Kailangan lang naman natin yung GPS na yan sa mga lugar na hindi natin kabisado. Dahil sa mga rest area kung saan tayo matutulog, sa gasolinahan, yan lang naman yung purpose nun guys, kaya tayo mayroong GPS. Yan guys, gaya nga ng sabi ko kanina. So tayo po ay magtatanggal ng magtatanggal po tayo ng bedsheet natin. Tatanggal tayo ng bedsheet guys dahil lalabahan. Yan. Ayan guys. Yupi-yupi po yung ating una. Yan, kada biyahe, isang biyahe palit. Yan.
Ganda. Tapos natin yung ating bag, mga damit. Medyo pit-pit na dito sa gawin na ito, guys. Balik na rin natin. Yan. Ano? Ganun lang kasimple ang pagtatanggal at itatali. Yung dalawang unan natin nasa taas, hindi natin kailangan palitan yan kasi hindi naman nagagamit pa. Guys, yung ating printer, medyo iyan na natin dito at balik na rin natin yung ating kama. Kailangan yung kama natin ay para patas yung pitpit, napitpit na dito. Baliktarin natin. Okay. Okay, guys. Yan. Balik natin yung ating printer doon. Yan, guys. So, okay na tayo. Tanggal na natin yung bedsheet. Supot ng unan, dalawa. Kasi dalawa lang naman ginagamit ko. 4 yan, guys, nandun sa taas. Nandun. So, ganyan na siya para lagyan natin ng ano, bagong bedsheet. So, paano, guys? Thank you for watching. Boom!